Ang simula ng kaligayahan. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo ang ating pong devotion na may papagat, The Starting Point for Happiness. Kung tunay mong nais maging masaya sa buhay, kailangan mong alalahanin ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo at ilipat palayo ang focus mula sa iyong sarili. Iyan ang simula ng lahat ng kaligayahan. Ang tingin ni Apostol Pablo kay Timoteo ay bilang isang halimbawa ng taong tunay na nagmamalasakit sa iba. Sinasabi po sa Philippians chapter 2 verse 22 at 21, There is no one like Timothy for having a real interest in you. Everyone else seems to be worrying about his own plans and not those of Jesus Christ. Philippians 2 verse 20 and 21 ng The Living Bible. Karamihan sa mga tao ay hindi nagigising sa umaga at agad na iniisip kung kamusta na ang ibang tao. Sila ay kadalasan nag-aalala lamang sa kanilang sariling mga problema. At yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi masaya sa kanilang mga buhay. Ang pag-iisip lamang tungkol sa iyong sarili ay humahantong sa kalungkutan. Kung nais mong maging isa sa mga bihirang hindi makasariling masayang tao, kailangan mong baguhin ang iyong focus. Ang pagtuon sa iba ay hindi natural para sa atin. Karamihan sa mga tao ay hindi pumapasok sa isang silid na iniisip, sino kaya dito ang kailangan ng tulong ko ngayon? Sa halip, iniisip mo, mukha ba akong maayos? Ayos ba ang itsura ko? Ano kaya ang iniisip ng mga tao sa akin? Kaya kailangan mong sadyang sanayin ang iyong sarili na gawin ang kabaliktaran ng karaniwan mong ginagawa. Ilayo ang focus mula sa iyong sarili. Aaminin ko po na nalulungkot ako sa dami ng beses na hindi ko napansin ang mga pangangailangan ng mga tao sa paligid ko. Pati na ang mga pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay. Dahil hindi ko sila pinapansin. Hindi ako nagkakaroon ng interes sa kanila. Hindi ko nailipat ang focus mula sa aking sarili. At dahil hindi ko tinitignan ang kanilang mga pangangailangan, nawalan ako ng pagkakataong makatulong. Sinabi po sa Philippians chapter 2 verse 4, Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Yan po ay sa The Message paraphrase ng Philippians 2 verse 4. Sa halip na magtuon sa iyong sarili o malungkot sa mga nakakaligtaang pagkakataon, gugulin ang iyong lakas sa pag-iisip kung kamusta na ang iba. Doon mo matatagpuan ang kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Think about this, my friend. What distractions keep you from focusing on the need of others? Ano ba yung mga bagay na nakakaabala sa iyo o nakaka-distract sa iyo upang hindi mo matutukan ang pangangailangan ng iba? Pag-isipan niyo po yan. Pangalawa, what does it mean to forget yourself? Ano daw ang ibig sabihin na kalimutan ang iyong sarili? Pangatlo, think about this, my friend. How have you benefited from another person's interest in helping you with your needs? Paano ka nakinabang sa interest ng ibang tao sa pagtulong
sa iyong mga pangangailangan. At ang panghuli, pang-apat, think about this. What needs have you missed in someone's life because you were too busy or focused on your own problems? And what can you do today to shift your focus towards helping that person? Ano mga pangangailangan ang hindi mo napansin sa buhay ng isang tao dahil masyado kang busy o nakapokus sa iyong sariling mga problema? Ano ang magagawa mo ngayon upang mailipat ang focus mo patungo sa pagtulong sa taong iyon? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw